So palala ng palala mga sangka ito, mga sigalot ngayon na nangyayari sa mga bansa. At ang mga kababayan po natin ngayon doon sa Lebanon, naiipit na sa gulo doon po sa West Asia dahil po sa ginagawa ngayon ng Israel. Pag-usapan po natin ito mga sangkay dahil mukhang kailangan na po silang i-rescue. Hello, what's up mga sangkay? Good day sa inyong lahat, sa mga kababayan po natin, sa lahat ng mga solid sangkay, syempre, no? Mga solid sangkay dyan na nanonood ngayon, mag-comment kayo ng hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar, inyong mga lokasyon. Okay? So ako muli ito sangkay dyan nagbabalik at ito, matindi itong ating pag-uusapan ngayon, patungkol po ito dito sa nangyayaring kaguluhan mga sangkay ng ating mundo. Ay nako. Anyway, bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.29 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, Diyos mio marimar, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell and click all para makasama ka sa magiging bilang na 1.3 million subscribers dito sa YouTube. Okay? Alam mo na. Okay, alam mo na. Na mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito na nga po ang nangyari. Ito ang nangyari. Alam nyo, hindi talaga nagsisinungaling ang Biblia, no? Hindi nagsisinungaling itong Biblia, eh. Sa huling mga araw, mangyayari yung mga kaguluhan sa ating mundo. Kagaya po ng mga digmaan. Sa Matthew chapter 24, okay? Sa Matthew chapter 24, mababasa po natin dito. Ilang libong taon na ang nakalipas na naisulat po ito. Mga sangkay na mga tao ng Diyos na kinasihan ng banal na Espiritu. Sinulat po doon na in the last days, magkakaroon po ng mga digmaan. At ngayon, mga sangkay, nakikita po mismo ng dalawa nating mga mata dito mga nangyayari sa ating mundo. Na ang ibig sabihin lamang, totoo ang nakasulat sa Biblia. At hindi po nagsisinungaling. Halos lahat ng propesiya ngayon, mga sangkay, nangyari na. Nasa 20% na lang yung prophecy sa Biblia ang hindi po nagaganap pa. Pero sa current situation, kasalukuyang nagaganap ang iba pang mga propesiya na nakahula sa Biblia. Bago daw po yung dumating ang pagbabalik ni Jesus. So let's be prepare lamang po mga sangkay, lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na mga naglilingkod kay Lord. Okay? Ngayon ito nga po. Isa sa mga sentro ng Bible prophecy ay walang iba po kundi ang Israel. Okay? Sa Middle East, yan po. Yan po yung mababasa natin sa Bible, mga sangkay. Magkakaroon ng Armageddon, magkakaroon ng kasunduan si Antichrist at ang Israel. Naku, matindi po ito mga sangkay. Mga OFW sa Lebanon, humihingi na daw po ng saklolo. Dahil naiipit na sila sa nangyayari doon. Yan ang sinasabi natin. Di ba nakaraang linggo ata yun, nagsabi na po ang gobyerno natin na kailangan na nilang umalis ngayon pa lamang para hindi na po sila maipit hanggat bukas pa ang kanilang airport. Ngayon ito na ang nangyayari. Ipit na sila. Humihingi ng saklolo ang ilang OFW sa Lebanon na naiipit sa airstrikes ng Israel sa Beirut. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid, exclusive. Ayan, pakinggan nyo ha. Kuha mismo yan mga sangkay ng isang OFW, yung nangyayari dyan ngayon. Diba? Kuha yan mula sa bintana sa bahay na tinutuluyan ng isang OFW sa Dayes sa Lebanon. Kuha ito nitong Biyernes at eksklusibong ibinigay sa News 5. Katakot no? Ayan mga sangkay. Nakaraan kasi sinabihan na sila na umalis na Well, di din natin masisi ang iba dahil, kumbaga, yan lang yung kanilang kinabubuhay talaga.
yung pagtatrabaho bilang isang OFW. Pero sabi pa nga, ang pera, madaling hanapin. Pwedeng mahanap. Pero pag ang buhay natin ang nalagay sa alanganin at may nangyari sa atin, yun ang hindi na po mahahanap. Tama? Parang eksena sa pelikula ang kaliwat ka ng pagsabog dahil yan sa airstrike ng Israeli forces. Grabe. Target ng pag-atake ang pinaniniwala ang kuta ng Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah. Grabe, oh. May Dinig gulay. ang bawat kalabog habang bumabagsak ang mga bomba sa gusali. Ilang sandali pa, balot na ng makapal at maitim na usok ang lugar. Naiipit ngayon sa lumalalang gulo sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah ang mga kababayan natin. Oh, ayan na. Isa sa kanila si Joe. Gustuhin man daw niyang umuwi ng Pinas, hindi posible. Gustuhin naman daw niyang umuwi. Hindi posible. Bakit? Dahil itinago ng amo niya ang kanyang pasaporte. Oh, tinago. Yan ang problema. Ganito pala yung mga taga-Lebanon, mga sangkay. Ba't ganun sila, no? Eh, yung kwento ng mga OFW naman, mga sangkay doon sa Israel, mababait daw po yung kanilang mga amo. Sila pa nga po ang nagpo-provide daw kung gusto nang umuwi ng kanilang mga yung mga namamasukang Pinoy doon sa Israel, sa mga Hudyo. Pero dito iba. Tinago yung kanilang passport. So bakit? Hindi na rin ibinigay ang sahod niya ngayong buwan. Oh, yan pa ang malala. Hindi na binigay yung sahod sa buwan na ito. Pinag-embassy is, daw, yung papers nga po daw ang kailangan kasi pag baka daw alis kami dito sa amin na, sa amo namin na walang papeles, baka kakasuhan kami ng amo. Gagawan kami daw ng kwento. Ilang beses na raw niyang kinausap ang amo para sa kanyang passport at ilang dokumento. Yan ang problema. So, ibang-iba talaga no, mga sangkay. Diyos me, bakit ganun yung mga taga-Lebanon? Yan kawawa naman yung mga OFW dyan. Bakit ayaw nilang paalisin, pauwiin? Ayan tapos, yung passport kinuha. Yung sahod hindi na binigay. Yun ang bad news. Pero nagmatigas daw ito. Ayaw talaga namin pumayag kasi nga kung in case na anong mangyayari dito sa Lebanon is hindi na po kami ma-reach out ng embassy. Saan kami? Hindi nila kami mag-trace kung saan kami. Bukod sa banta ng mga pagsabog, doble pasakit pa raw kay Joe ang pag-iintindi paano makababalik ng Pilipinas. Ayun. Tiniyak naman ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Ed De Vega na tutulungan agad ang mga Pinoy sa Lebanon. Kailangan na yun. Kumbaga, emergency exit na ang kailangan dito. Sa latest record mula sa Department of Migrant Workers, nasa 500 Pilipino pa lang ang nakauwi na ng bansa. Yun yung emergency exit mga sangkay. May mga nakauwi na. Itong mga natira, ito po yung nagbakasakali na baka humupa pa siguro yung sitwasyon. Nasa 5% pa lang yan ng 11,000 populasyon ng My Pinoy sa goodness. Lebanon. Most of our workers in Lebanon are in the domestic work. So, ano po yan, kung nagkaroon po sila din ng parang samahan sa kanilang mga employer, kasama na rin po yung sitwasyon na nag-iisip sila ng kanilang kabuhayan. This is a regular employment. Ayun nga. Ayon sa Lebanon Health Ministry, hindi bababa sa 6 namatay at higit 100 ang sugatan sa nangyaring pagsabog nitong Biyernes. Dahil sa gyera, umabot na sa higit 100,000 individual ang nawalan ng tirahan. Nagbabalita mula sa frontline. Ayun lang. So, yan po ang nangyayari doon mga sangkay, no? Kawawa talaga yung mga OFW. Kaya nga po mga sangkay, alam nyo, pabor na pabor ako sa economic charter change. Ewan ko ba, bakit hinarang po yun ni Chis Escudero? Calling our Senate President, Chis Escudero, baka naman yung economic charter change, buksan nyo ulit yan at isulong nyo na. Nang sa ganun dumami ang trabaho sa Pilipinas. Dahil alam nyo, kapag na-push na po, nangyari na po na magkaroon ng economic chacha, marami po mga dayuhang negosyante ang papasok sa ating bansa para magnegosyo. Dadami ang trabaho, tataas ang sweldo, dahan-dahan pong yayaman ang Pilipinas.
Yun ang solution dyan. Hindi po yung mga politiko. Alam nyo, gusto ni BBM mangyari yan, pero wala rin magagawa si PBBM kung mismo ang sa Senado ayaw palusutin yan. Diba? Yan, ganyan kapangit yung sistema sa Pilipinas. Kita nyo yung mga OFW. Diba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po sa nangyayari sa kanila, no? Grabe. Lumalala ang tensyon at talagang natutupad kung anong sinasabi sa Biblia. Alright guys, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. And now guys, I invite you, mayroon pa akong isang YouTube channel. Ito po isang career relation. Dito po ako nag-upload ng mga mini documentary vlogs. Okay? Magaganda yung topic natin dito, mga sangkay. At saka, ito yung mga edited video natin. Okay? So, hanapin nyo po ito sa YouTube. Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.